Habang bumababa si Zofan ay napansin nito na parang bagong gawa nga raw ang Flaming Sword altar kumpara sa nakita niya noon. Pagkatungtong niya sa mismong altar ay doon pa lang niya napansin na may iba palang tao doon. Nakaramdam siya ng tuwa habang iniisip na siguro raw ay ito ang kanyang master na si Tian Jian. Agad niyang tinawag ang nakatalikod na misteryosong lalaki at tinanong kung si Tian Jian nga ba raw ito. Unti-unti nang humarap ang nakatalikod na misteryosong lalaki noong marinig nito ang pagtawag ng ating bida. Doon na napagtanto ni Zofan na mali ang kanyang akala, hindi nga raw pala ito ang kanyang master na si Tian Jian. Nagulat si Zofan noong mag-activate ng sword aura ang nasa harapan niyang misteryosong lalaki, naisip niya na napakalakas nga raw ng sword aura na nilalabas nito. Halos baliwala nga raw ang kanyang kapangyarihan kumpara sa kapangyarihan na inilalabas ngayon ng kaharap niyang lalaki. Napakalaki nga raw ng diferensya sa pagitan ng kanilang mga lakas, napapaisip ang ating bida kung sino nga raw kaya ang lalaking ito. Nabahala si Zofan dahil bigla na lang siyang hindi nakagalaw noong mapasailalim siya sa sword aura ng kaharap niyang lalaki, nagtataka siya kung ano nga raw ang nangyayari sa kanya. Mas lalo pa siyang nagtaka noong makita niya na lumabas muli sa kanyang katawan ang natanggap niya noon na Flaming Sword Pendant. Pagtingin niya sa direksyon ng kaharap niyang lalaki ay nakita niya na may Flaming Sword Pendant din ito. Napapaisip ang ating bida kung ang lalaki rin daw ba na ito ang dating may-ari ng Flaming Sword Pendant na nasa kamay na niya ngayon. Nagsalita ang misteryosong lalaki at tinanong ang ating bida kung ito na ba raw ang susunod niyang kahalili. Sinabi rin ng misteryosong lalaki na napakahina pa nga raw ni Zofan, hindi pa nga raw sapat ang lakas nito para makayanan nito ang ganoong kapangyarihan. Nagtanong ang misteryosong lalaki sa ating bida kung gusto ba raw nitong malaman kung paano ma-master ang totoong kapangyarihan ng Splendid Flaming Sword. Sinabihan din nito si Zofan na maglabas ng araw ito ng espada. Kailangan nga raw nitong matutunan ang Splendid Flaming Sword habang nasa loob ito ng laban. Pagkalabas ng ating bida sa kanyang sandata ay tinanong nito ang misteryosong lalaki kung haharap ba raw siya ngayon sa isang pagsubok. Walang naging tugon ang misteryosong lalaki kaya sinabi na lang ni Zofan na simulan na nga raw nila ang kanilang laban. Parehas na lumipad ang dalawa para mas malaya nilang magawa ang mga gusto nilang gawin habang nakikipaglaban. Sa itaas ng ere ay doon na nila sinimulan na atakihin ang isa't isa, nagtagisan sila ng lakas gamit ang mga taglay nilang kapangyarihan. Sa realidad na mundo naman ay nag-alala sina Chi Fei at Niu Yu dahil hindi nga raw nila makita ng malinaw kung ano na ang nangyayari sa gitna ng labanan, hindi nila malaman kung ano na ang kalagayan ng ating bida. Agad na kumilos ang dalawa para sagipin si Zofan, pinapanalangin din nila na sana nga raw ay ayos lang ito. Pinipigilan man sila ni Commander Aizu pero hindi nila ito pinakinggan, nagpatuloy pa rin sila sa pag-alis para iligtas ang ating bida. Nabahala ang mga nakikipaglaban na Starfall War Gods dahil dumarami na nga raw ang mga kinakalaban nilang halimaw. Medyo nabuhayan sila ng loob nang biglang dumating doon ang babaeng commander na si Aizu. Sinabihan ng babaeng ito ang lahat ng mga War Gods na kailangan nga raw nilang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Kailangan nga raw nilang protektahan ang kanilang lungsod kahit pa ikamatay nila ito. Nagkaroon ng pagsabog sa iba't ibang bahagi ng second line of defense nang dahil sa paglalaban ng mga halimaw at ng mga nakikipaglaban na war gods. Nasusugatan man ng mga war gods ang mga flame spine turtle pero mas matindi ang tinatamo nilang pinsala mula sa pag-atake ng mga ito. Mas lalo nang tumindi ang pangamba na nararamdaman ni Commander Aizu, napapaisip siya kung talaga nga bang sa araw na ito nababagsak ang kanilang Jinhai City. Habang abala ang iba sa pakikipaglaban ay hindi pa rin nagagawang makatulong ng ating bida. Wala pa itong malay sa realidad na mundo at kasalukuyan pa rin itong kinakaharap ang sarili nitong laban. Patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Zofan sa loob ng kanyang kaisipan. Higit na mas malakas sa kanya ang kanyang kalaban kaya nakapokus pa lang siya ngayon sa pagdepensa. Mas dinagdagan pa ng misteryosong lalaki ang bilang ng mga ginagawa nitong pag-atake. Naisip ni Zofan na mukhang hindi na nga raw niya masasangga ang lahat ng mga pag-atake na pinapakawalan ng misteryosong lalaki. Sigurado nga raw siya na kapag nagpatuloy pa ito ng nagpatuloy ay tiyak na ang kanyang pagkatalo. Sinabihan ng misteryosong lalaki ang ating bida kung puro depensa na lang ba raw ang gagawin nito. Medyo matagal na nga rin daw silang naglalaban pero hindi pa rin ito natututunan kung paano gamitin ang Splendid Flaming Sword.
Sinabi rin ng misteryosong lalaki na hindi nga raw karapat-dapat si Zoufan para maging kanyang tagapagmana, mas mabuti pa nga raw na kuhanin na lang daw niya ang kapangyarihan na natanggap nito. Nagalit ang ating bida at sinabihan ng misteryosong lalaki nang hindi nga raw siya papayag na basta lang nito kuhanin sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Kakailanganin nga raw niya ang kapangyarihang ito para iligtas ang kanyang ama at protektahan ang kanyang mga kaibigan. Inihanda na ng misteryosong lalaki ang binuo nitong giant sword. Hindi naman nagpatinag ang ating bida at binalot rin ng malaking kapangyarihan ang kanyang espada. Sabay na pinakawalan ng dalawa ang mga ini-activate nilang kapangyarihan. Ibinuhos ni Zoufan ang lahat ng kanyang makakaya para mapantayan ang pag-atake na ginawa ng misteryosong lalaki. Nagawa nga itong mapigilan ng ating bida, kaso nga lang ay pagod na rin siya at tila paubos na rin ang kanyang lakas. Mas lalo pang nakaramdam ng pangamba si Zoufan dahil maging ang kanyang espada ay nawasak na rin. Nagsalita ang misteryosong lalaki at sinabihan ng ating bida na mukhang hindi na nga rin daw ito masama. Nagtanong si Zoufan sa kanyang senior kung nakapasa ba raw siya sa ibinigay nitong pagsubok, sinabi rin ng ating bida na marami pa nga raw siyang gustong itanong dito. Walang isinagot ang misteryosong lalaki, sinabihan lang nito ang ating bida na bumalik na nga raw ito kung saan ito nagmula. Saka na nga lang daw ito magpunta ulit doon kapag mas malakas na ito. Nagpumilit pa rin si Zoufan sa pagtatanong pero hindi pa rin siya pinakinggan ng kanyang senior. Nakakuha lang siya ng sagot noong batiin siya ng kanyang War God system dahil nagawa niya nga raw makapasa sa Flaming Sword Pendant Retrospective Trial. Sinabihan din siya ng kanyang War God system na kailangan na nga raw niyang gumising at nang magawa na nito ng solusyon ang krisis na nangyayari sa realidad na mundo. Doon na rin naalala ng ating bida na bago nga raw napadpad ang kaisipan niya sa Flaming Sword Altar ay nakikipaglaban nga raw pala siya sa mga Flame Spine Turtle. Nag-alala si Little Gray dahil kanina pang walang malay si Zoufan. Maging ang Wasp King ay kanina pa ring sinusubukan na gisingin ang kanilang master. Kinausap ng Wasp King ang kanyang master Little Gray at sinabi na hindi na raw sila maaaring manatili pa doon. Napakapanganib ng araw doon kaya ililipat na niya ang katawan ng kanilang Master Zoufan. Nagpaalam ang Wasp King kay Little Gray na itatali niya raw muna ang katawan ni Zoufan para mas madali niya itong mabuhat. Habang ginagawa ito ng Wasp King ay naisip nito na siguro naman daw ay hindi mapapansin ng kanilang Master Zoufan kung sisipain niya ang katawan nito ng palihim. Bigla namang nagising ang ating bida at tinanong ang Wasp King kung ano raw ang ginagawa nito sa kanya. Nangamba ang Wasp King at naisip na bakit nga raw nakakaramdam siya ng nakakakilabot na aura mula sa kanilang master, pakiramdam niya nga raw ay parang mas lumakas pa ito. Nagtanong ang kinakabahan na Wasp King sa kanilang master Zoufan kung bakit bigla na lang daw itong nagkamalay. Nagpaliwanag din ang Wasp King na sinusubukan niya lang daw ilipat ang katawan ng ating bida dahil gusto niya itong dalhin sa isang ligtas na lugar. Napansin ng ating bida na napadaan ng isang Flame Spine Turtle sa posisyon kung nasaan sila. Sinabi ng Wasp King sa kanyang Master Zoufan na napakatigas nga raw talaga ng balat ng isang Flame Spine Turtle. Mas mabuti pa nga raw na umatras na muna sila at saka nila pag-isipan ang sunod nilang gagawin. Nagulat ang Wasp King noong bigla na lang nagpakawala ang kanyang Master Zoufan ng isang pag-atake. Patungo ang pag-ataking ito sa isang Flame Spine Turtle na malapit sa kanila. Agad na inilihis ng halimaw ang ulo nito noong maramdaman nito ang panganib ng pag-atake na ginawa ng ating bida. Hindi makapaniwala ang Wasp King sa kanyang nasaksihan, nagawa nga raw mahiwa ng kanyang Master Zoufan ang matigas na shell ng halimaw gamit lamang ang isa nitong pag-atake. Shoutout kay Idol Jim Dialola sa pagbibigay ng 99 stat points. Maraming salamat po. Hindi na nagaksaya pa ng oras ang ating bida at inatake na ng mas malaking sword blade ang nasa harapan niyang halimaw. Napapaisip si Zoufan kung napatay na niya nga ba raw ang halimaw na ito. Agad ding nasagot ang kanyang tanong nung makatanggap siya ng notification mula sa kanyang War God system na makakakuha raw siya ng isang stat points nang dahil sa pagkakapatay niya sa isang Flame Spine Turtle. Natuwa ang ating bida noong makumpirma niya na talagang napakalakas nga ng bago niyang kapangyarihan. Agad na siyang kumilos para isundo na ang naudlot niyang pakikipaglaban. Habang papalapit si Zoufan ay sinabihan nito ang lahat ng mga halimaw na doon na nga raw ang mga ito mamamatay. Galit na galit ang mga Flame Spine Turtle noong makita na ulit ng mga ito ang ating bida,
Ito nga raw ang tao na kanina pang sagabal sa kanilang plano. Agad na inatake ni Zofan ang lahat ng mga nakita niyang halimaw gamit ang bago niyang kapangyarihan na Splendid Flaming Sword. Kung kanina lang ay hirap na hirap pa siya bago niya ang mga ito masugatan, ngayon ay napakadali na lang sa kanya ang patayin ang mga ito. Noong masigurado ni Zofan na naubos na ang lahat ng mga malapit sa kanyang halimaw, ay naisip naman ito na tingnan ang sitwasyon ng ibang lugar. Agad na lumipad pa itaas ng kalangitan ng ating bida para mas madali niyang malaman kung ano na ang kalagayan ng nangyayaring labanan. Nakita ni Zofan na magkasamang nakikipaglaban sina Chi Fei at Niu Yu sa isang grupo ng mga flame-spined turtle. Pero mas natuon ang pansin niya sa direksyon kung nasaan si Commander Aizu, mas delikado nga raw ang kalagayan ng mga ito kumpara kina Chi Fei at Niu Yu. Kumilos na agad si Zofan para tulungan ang lahat ng maaari niyang tulungan. Tatagan pa nga raw sana ng mga ito dahil ilang saglit na lang at paparating na ang kanyang tulong. Habang papalapit ang isang flame-spined turtle ay sinabi ng isang lalaking war god na mukhang hindi na nga raw nila magagawang tumagal pa. Agad namang inatake ni Niu Yu ang papalapit na halimaw para magkaroon pa ng oras na makatakas ang ibang mga Starfall warriors. Habang nakikipaglaban ay naisip ni Niu Yu na kung hindi nga lang daw sana siya injured ay kayang-kaya niyang talunin ang mga halimaw na ito. Napahinto sa pag-atake si Niu Yu noong bigla na lang niyang naramdaman ang pag-aalboroto ng fire poison na nasa kanyang katawan. Sinamantala ng flame-spined turtle ang pagkakataong ito para atakihin ang nahihirapan na si Niu Yu. Mabuti na lang at dumating agad si Chi Fei para iligtas ito mula sa pag-atake ng halimaw. Nagpasalamat si Niu Yu dahil muli na naman daw siyang iniligtas ni Chi Fei. Sinabihan naman ni Chi Fei si Niu Yu na mukhang humihina ng araw ito ngayon. Hindi na nga raw nito nagawang takasan ng mag-isa ang pag-atake na ginawa ng isang flame-spined turtle. Mukhang walang-wala ng araw ngayon ang pagiging malakas at dakila nitong imahe. Sinabihan naman ni Niu Yu si Chi Fei nang wag na nga raw itong magsalita kung hindi rin naman maganda ang sasabihin nito. Naiinis na si Commander Aizu dahil napakatigas nga raw talaga ng shells ng mga kinakalaban nilang halimaw. Kanina pa nga raw siyang nakikipaglaban pero halos hindi man lang naaapektuhan ang mga flame-spined turtle ng mga ginagawa niyang pag-atake. Sinabi ni Chi Fei na mukhang hindi na nga raw sila tatagal doon kaya mas mabuti pa na sumama na si Niu Yu sa ginagawang pag-atras ng mga city guard patungo sa third line of defense. Nagtanong si Niu Yu kay Chi Fei kung binabalak ba raw nitong iligtas si Zofan ng mag-isa. Sinabihan niya rin si Chi Fei nang para na nga raw itong nasisiraan ng ulo, sa sandaling mapalibutan nga raw ito ng mga halimaw ay tiyak na ang kamatayan nito. Nagtanong din siya kung ano ba raw talaga ang relasyon ni Chi Fei sa ating bida. Nakilala niya nga raw noon si Chi Fei na isang tao na may matigas na puso, pero bakit nga raw ngayon ay nakahanda itong ilagay sa panganib ang sarili nitong buhay para lang mailigtas si Zofan. Sumagot naman si Chi Fei na dati na nga raw siyang nakatanggap ng pabor mula sa mga kapamilya ng ating bida, bilang pagtanaw nga raw ng utang na loob ay natural nga lang daw na iligtas niya ito. Sa sobrang pagod ay hindi na nakaiwas si Commander Aizu sa isa sa mga pag-atake na pinakawalan ng isang halimaw. Nagulat sina Niu Yu noong makita ng mga ito ang pagbagsak ni Commander Aizu ng napakabilis. Napapaisip na ang babaeng commander kung magiging isa nga ba raw siya sa mga sakripisyo ng labanan gaya ng sinapit ng iba niyang mga kasamahan. May biglang dumating ng napakabilis patungo sa direksyon ng bumabagsak na si Commander Aizu. Nagulat naman sina Chi Fei at Niu Yu lalo na't nakikilala nila ang dumating na ito. Maging si Commander Niu Yu ay nagulat din noong mapagtanto niya na ang taong nagligtas sa kanya ay ang ating bida. Humingi naman ng tawad si Zofan dahil ngayon nga lang daw siya nakarating. Parehas na tinawag ni Chi Fei at Niu Yu ang ating bida para sabihin na natutuwa nga raw silang malaman na ligtas ito. Naisip ni Niu Yu na nakalimutan na nga raw niya na nagtataglay nga raw pala ang binatang ito ng napakahusay na hidden skill. Inakala niya na ginamit muli ni Zofan ang ghost face covering ng Wasp King para takasan ang mga kinakalaban nitong halimaw. Dahan-dahan na ibinaba ng ating bida ang iniligtas niyang babae. Sinabihan niya si Commander Aizu na magpunta raw ito sa isang ligtas na lugar at siya na nga raw ang bahala sa lahat ng mga halimaw. Sinabihan naman ng lumapit na si Chi Fei ang ating bida nang hindi na raw nila ito iiwanan ng mag-isa sa pagkakataong ito.
Sumang-ayon din si Niu Yu at sinabi na makikipaglaban nga raw sila kasama ni Zhou Fan at saka na lang daw sila aatras kung talagang ang kinakailangan. Sinabi rin ni Niu Yu na kahit nga raw malalakas ang mga taglay na battle techniques ng ating bida, ay napakapanganib pa rin daw kung makikipaglaban ito ng mag-isa lalo na't napakataas ng depensa ng mga kakalabanin nitong halimaw. Nagambala ang kanilang pag-uusap noong may bigla na lang lumapit na isang flame spine turtle. Mabilis na naghanda ang ating bida at ini-activate agad ang bago niyang kapangyarihan. Sa isang iglap ay bigla na lang nitong inatake ng napakabilis ang lumapit na halimaw. Nagtaka sina Chi Fei at Niu Yu kung bakit bigla na lang daw huminto sa paggalaw ang flame spine turtle. Hanggang sa napagtanto na nila na nagkadurog-durog ang mga matitigas na shell ng halimaw. Sinabi ni Chi Fei na bakit nga raw pakiramdam niya ay parang napakalaki ng inilakas ni Zhou Fan sa loob lang ng kaunting oras na nawala ito. Tinanong naman ni Niu Yu si Chi Fei kung sino ba raw ang mga magulang ng ating bida, paano nga raw ng mga ito nagawang makabuo ng isang napakahusay at pambihirang genius. Umatake na ulit si Zhou Fan at sa pagkakataong ito ay tuluyan na niyang pinatay ang malapit sa kanilang halimaw. Sinabi ni Chi Fei kay Niu Yu na halos wala raw kinalaman ang talento ni Zhou Fan sa kanyang mga magulang, doon na rin niya ikinwento ang dating kalagayan ng ating bida. Bumuo si Zhou Fan ng isang giant sword habang sinasabi na oras ng araw para tumigil sila sa pagdepensa at mag-focus na sa opensa. Ipapalasap niyang araw sa mga malalaking pagong na ito ang lasa ng kanyang kapangyarihan. Noong sapat na ang kanyang paghahanda ay inatake na niya ang grupo ng mga flame spine turtle gamit ang bago niyang kapangyarihan na splendid flaming sword. Habang nanunood ay naisip ni Commander Aizu na ngayon nga raw ay bigla na lang nabaliktad ang sitwasyon nang dahil sa pagdating ng ating bida. Sinabihan ni Commander-in-Chief Wan Feng ang kanyang mga tauhan na tatagan pa raw ng mga ito. Sila nga raw ang main force ng kanilang military kaya hindi raw sila maaaring matalo. Sa sandaling bumigay nga raw ang kanilang depensa ay tiyak na ang pagbagsak ng kanilang lungsod. Naisip ni Commander-in-Chief Wan Feng na napakarami ng araw ang nasawi mula sa kanilang panig, pero napakakaunti pa lang daw ng mga napapatay nilang flame spine turtle. Kapag tumagal pa nga raw ito ng tumagal ay hindi na ito kakayanin pa ng depensa ng kanilang lungsod. Nagulat si Commander-in-Chief Wan Feng noong makatanggap siya ng mensahe na ligtas na raw ang kanlurang bahagi ng Jinhai City. Nasundan din agad ito ng isa pang mensahe na naubos na raw ang lahat ng mga halimaw na lumusob sa hilagang bahagi ng kanilang lungsod. Nag-report din ng mga taga-timog ng lungsod at sinabi na nagsisimula na raw umatras ang mga halimaw sa kanilang panig. Nagulat si Commander-in-Chief Wan Feng sa mga balita na kanyang natanggap, paano nga raw nangyari na natalo na ang lahat ng mga halimaw na lumusob sa ibang bahagi ng kanilang lungsod. Sumagot ang isang lalaki na nasa kabilang telepono at sinabi na nangyari nga raw ang lahat ng ito sa tulong ng grupo na kinabibilangan ni Commander Aizu. Napaisip si Wan Feng kung paano nga raw natalo ng grupo ni Commander Aizu ang ganoong katitibay na halimaw. Napansin na rin ni Commander-in-Chief Wan Feng ang ginagawang pag-atras ng mga halimaw na nasa kanilang panig, takang-taka na siya kung ano ba raw talaga ang nangyayaring ito. Agad niyang tinawagan si Commander Aizu para magtanong kung ano nga raw ang nangyayari, paano nga raw nagawa ng grupo na kinabibilangan nito na talunin ang napakaraming flame spine turtle. Sumagot naman si Commander Aizu at sinabihan si Commander-in-Chief Wan Feng na magpunta nga raw ito ngayon sa kanilang defense shield rift. Gusto nga raw itong makausap ng isa sa mga bayani na tumalo sa mga flame spine turtle. Nakaramdam ng tuwa si Commander Aizu habang pinapanood ang pag-atras ng ibang mga flame spine turtle, sa wakas nga raw ay ligtas na ang kanilang Jinhai City. Nagsalita naman si Zhou Fan at sinabi na pansamantala pa lang daw ang kaligtasang ito, hindi pa nga raw nila natatalo ang totoong banta sa lungsod. Nagulat si Commander Aizu sa sinabi ng ating bida lalo na't nauunawaan niya ang ibig nitong ipahiwatig.